Hi guys! Welcome back to my channel! So for today's video, ang ating pag-uusapan ay yung 5 best things about living in Palau. Yung mga perks kung bakit maganda tumira dito sa Palau. Guys, kung nanonood kayo ng aking mga video, ang dami kong video doon about Palau. About living in Palau, about sa mga OFW na nandito sa Palau. At makikita nyo doon na lagi kaming nasa dagat, ganyan. Tapos nagro-road trip kami kasi gaya ng sinasabi ko, walang malaking mall dito. Hindi tulad sa Pilipinas na maraming choices ng mall. So dito isa lang yung pinaka-mall nila na medyo malaki-laki. So guys, ang unang best things about living in Palau is yung mga tao. Sobrang mga respectful and friendly din yung mga tao dito. At katulad din sa atin na mga Pilipino, very hospitable din sila. Meron din namang mga tao dito, mga locals na hindi mabait. Parang Pilipino lang din na may iba na mabait. Ano naman ang tao, may masama, may mabuti, parang ganoon din. Pero karamihan sa kanila, mababait sila. Napaka-respectful nila. Tsaka hospitable. Tapos family-oriented din sila guys. Parang Pilipino din. May kahawig, yung culture nila, kahawig din sa atin. Kaya, hindi mahirap makisama. Hindi sila mahirap pakisamahan. Ganun naman talaga, maging magalang ka din sa kapwa mo, maging mabait ka din sa kanila, maging marespeto ka. Ganun din ang balik sa'yo. Pag, ganun naman yung ng tao, pag binabastos mo sila, babastusin ka din, parang ganun lang din. Yung nakasalubong ko guys, ang bait nila, locals yun. Ayan sila. Hindi ko lang mabidyohan kasi wala tayong permission. Tumatawag sila ng auntie sa mga medyo may edad na, sa mga matatanda. Kasi sa US kasi hindi, ang pangit tandaan. Sa US kasi wala silang hindi sila tumatawag ng auntie or whatever na sign of respect, yung pangalan lang. So dito ganun sila, tumatawag sila ng auntie pag matanda sa kanila, mas nakakatanda, tatawagin lang auntie. Tapos napaka-hospitable din nila. So ang second best things about living in Palau ay yung kanilang dagat, ang kanilang nature. Sobrang ganda ng kanilang mga tourist spot dito, lalong-lalo na yung mga diving spot. Yung diving spot nila dito, sobrang dinarayo yun. Sobrang gaganda, lalong-lalo na yung rock islands nila guys. Sobrang ganda kung makikita nyo yung mga video ko. Meron akong mga video na about sa Rock Island na nagpunta kami, pakicheck na lang. At saka yung hangin nila dito sobrang fresh, sobrang relax na relax ka ba. Basta nakakawala din ng problema. Kung mahilig ka sa nature, ma-appreciate mo dito sa Palau. Tapos yung third best things about living in Palau ay yung kanilang mga isda guys. Sobrang fresh, sobrang sasarap. At dito mo rin makikita yung iba't ibang klase ng isda. Tsaka pag lalong-lalo na yung na tinatawag nila, sobrang gustong-gusto ko yung isda na yun. Sobrang sarap niya. Tapos yung lapu-lapu, dito lang talaga ako nakakain ng lapu-lapu kasi sa Pilipinas, diba, sobrang mahal. Dito, hindi naman siya, kung i-compare mo siya sa Pilipinas, mas mahal ang lapu-lapu sa Pilipinas. Dito, medyo mura-mura lang. Basta yung mga isda nila dito, sobrang fresh. Diba, nabubulol ako. Sobrang fresh yung mga isda nila, yung mga pang sashimi. Talagang ramdam na ramdam mo yung freshness, charis. Yun yung kagandahan dito. Yung mga seafoods, mga ganyan, sobrang lalaki yung mga crabs nila, mga ganyan. Pero wala silang hipon dito, wala silang binibintang hipon. Yung mga crabs lang meron, mga mangrove. Saka ang kanilang sunset guys, sobrang ganda ng sunset dito. Na-appreciate ko yung mga sunset dito kasi mahilig ako sa sunset. Sobrang in love ako sa sunset, kaya
Yan ang gustong-gusto ko dito sa Palau. So guys, ang pang-apat na best things about living in Palau, ang Palau ay kino-consider siya as one of the safest countries in the world with low crime rate and peaceful way of life. So may vlog ako dyan, naglalakad ako, nagabi siya, at yung topic ko nga doon kung safe ba maglakad-lakad dito sa Palau kung gabi. Kaya guys, sobrang yun din ang na-appreciate ko dito sa Palau, na hindi tulad sa Pilipinas, no, na ikumpara natin ba, hindi naman in a bad way, pero ganun talaga yung reality sa atin kasi. Dito, kung maglalakad ka, pwede ka mag-cellphone, pwede ka freely ka na maglakad na hindi ka mag-worry na may mag-snatch sa cellphone mo, ganyan. Dito talaga ng peaceful yung pag-iisip mo ba, tapos hindi tulad din sa Pinas na ikumpara mo, hindi naman sa sinisiraan ko yung Pilipinas, na-compare ko lang ba yung pamumuhay dito, na doon sa Pilipinas yung mga sasakyan mo, kung doon mo ipapark sa bandang madilim, may mangyayari doon, manakawan ka mawawalan ng some parts ng car mo. Dito, kahit hindi mo nga isara yung car mo, hindi mawawala yun, walang kukuha, walang magkakarnap doon. Nandun lang yun pagbalik mo kahit hindi mo isusi. Ganon ka peaceful dito. Although may mga small crimes, pero yung mga yung magnakaw na, lalo na may mga incident na yung mga taga rito pag nalasing, nagtitrip sila, pumapasok sila sa mga bahay-bahay, sa mga barracks, tapos naghanap sila ng pwede maibinta, cellphone, or kung may makita silang pera, ganon lang, pero small things lang, ganon. So, ang pang-fifth best things about living in Palau ay hindi matraffic. Kung i-compare natin sa Pilipinas, sobrang heavy doon. Yung traffic, nakaka-stress kasi ilang lane doon. Dito kasi sa Palau, 2 lane lang. Nagta-traffic siya, pero hindi talaga siya as in ilang oras kang ma-stuck dyan sa kalsada. Kung i-compare natin sa Pilipinas, ha. Medyo matraffic lang dito pag araw ng Monday to Friday, maganon. Tapos from 5 p.m. to 5:30, yan yung pinaka-peak ng traffic dito. Dito sa Palau, wala masyadong taxi. Merong iilan lang. Tapos wala silang public transportation. So kailangan pag nandito ka, meron kang sariling sasakyan. Medyo mura lang yung mga sasakyan dito. So guys, ito lang yung ma-share ko sa inyo. I hope na nagustuhan nyo ang video na to. At huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. And see you guys on my next video. Thank you!